Sa gitna ng malamig na lungsod ng Baguio dumating si Rafi, isang manunulat mula Maynila. Dala-dala ang sugat ng nakaraan. Sa isang maliit na cafe ay nakilala niya si Lem, ang barista na may tahimik na lungkot at ngiting nagmumungkahi ng bagong simula. Sa bawat tasa ng kape at bawat tahimik na pag-uusap ay unti-unting nabuo ang koneksyon nilang dalawa. Isang damdaming mabagal pero totoo. Habang lumalalim ang kanilang samahan ay natututunan nilang muling buksan ang puso. Kahit hindi pa sila handang mag-commit bilang mag-boyfriend. At sa pagitan ng kilig, ulan at mahinang haplos ng kamay, natutunan nila ang halaga ng pagtitiwala, ng pangunawa at pagmamahal na walang label. Isang kwento ng paghilom, muling pag-ibig at mga simpleng sandali na nagbibigay init sa ating pusong sugatan. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin. Ang lamig ng Baguio ay tila yumayakap kay Rafi, 27 years old, isang manunulat na umakyat mula Maynila upang magpahinga o marahil ay para tumakas. 3 taon ang ginugol niya sa isang relasyon na nauwi lang mang sa sakit. At ngayong siya'y mag-isa, tanging ang mga pahina ng kanyang notebook at ang malamig na hampas ng hangin ang kausap niya. Pumasok siya sa isang maliit na cafe sa may Session Road. Isang simpleng lugar na may mga lumang libro, vinyl records, at aroma ng bagong giling na kape. Doon niya unang nakita si Lem, ang barista. Maputi, may singkit na mata, at ngiting may halong lungkot. "Good morning, sir. Regular or strong brew?" tanong ni Lem habang pinupunasan ng counter. "Strong," sagot ni Rafi. "Kailangan ko yan para lumaban sa lamig at sa mga alaala," sabay pilit na tawa. Ngumiti si Lem. Parang sanay na sa ganitong linya mula sa mga sugatang dumarating sa cafe. "Mukhang may mabigat kang iniwan sa Maynila, sir, ah." "Ex," sagot ni Rafi, derechahan. "At hindi lang siya, kundi yung parte ng sarili kong naniwala sa forever." Tahimik lang si Lem. Nag-steam siya ng gatas, tinimpla ang kape, at marahang inilapag sa harap ni Rafi. Si babaw ng latte foam ay may simpleng heart. "Baka kailangan mo lang maalaala kung ano ang lasa ng mainit na kape. Hindi lahat ng matamis ay mawawala," wika ni Lem habang nakangiti. Tila natunaw ang lamig ng umaga. May kakaibang init sa pagitan nila. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa koneksyong nagsisimulang mabuo. Kahit hindi pa nila ito parehong pinaplano. Habang nagtatagal si Rafi sa cafe ay sinimulan niyang isulat muli ang mga salitang matagal nang natutulog sa kanyang puso. Ang bawat salita, tila may mukha ni Lem na nakaukit. Bawat umaga bago pa tuluyang bumaba ang hamog sa Session Road ay naroroon na si Rafi sa maliit na cafe. Hindi na niya kailangan ng menu. Alam na ni Lem ang gusto niya. Strong brew, 1 sugar, with extra warmth on the side. "Maaga ka na naman," sabi ni Lem habang inaabot ang kape. "Mas maaga kang nagbukas," tugon ni Rafi sabay ngiti. "Wala naman akong ibang inaasahan na darating ng ganito kaaga," sagot ni Lem. Parang biro pero may halong katotohanan. Unti-unting naging ritual ang bawat sandali nila. Ang mga tahimik na usapan, ang patunog ng teaspoon sa tasa, at ang paglabas ng hinga sa lamig. Habang umuusok ang kape, tila may mga salitang unti-unting lumalabas din mula sa mga pusong matagal nang nananahimik. "Alam mo, minsan naisip ko," sabi ni Rafi habang nakatingin sa labas, "siguro kaya ako bumalik sa Baguio kasi gusto kong maramdam ulit yung sakit para makasulat ako." Tumigil saglit si Lem bago marahang sumagot. "O baka naman kaya ka bumalik para matutunan mo ulit kung paano magmahal.
hindi lang magsulat tungkol dito. Hindi alam ni Rafi kung bakit, pero bawat salita ni Lem ay parang may tinatamaan sa loob niya. Hindi iyon yung tipong mabigat na sakit ng nakaraan, kundi isang banayad na pintig, parang pagkatok ng bagong simula. Lumipas ang ilang linggo. Minsan, sinasabayan ni Lem si Rafi sa park pagkatapos ng shift niya. Dalawa silang naglalakad. Pareho ng suot na jacket, pareho ng tahimik ng ngiti. May mga sandaling nagsasalita sila tungkol sa ulan, minsan naman tungkol sa mga pangarap, at kadalasan tungkol sa mga bagay na ayaw nilang aminin. Ang takot, ang pag-asa, at ang unti-unting pagkahulog sa isa't isa. Isang gabi habang nag-aayos si Lem ng upuan bago magsara ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ka makakauwi niyan, sabi ni Lem. Okay lang, dito muna ako. Mainit naman ang kape mo, sagot ni Rafi sabay ngiti. Nagkatinginan sila. Ilang segundo lang yun pero tila humaba ang oras. Sa mga mata ni Lem may liwanag na hindi maikakaila. At sa titig ni Rafi, may pagtanggap na sa damdaming matagal na kumakatok. Ang ulan ay parang musika sa labas ng cafe. Tila bawat patak nito ay may sariling ritmo, mabagal, malamig, at nakakaantig. Sila may nakaupo sa counter. Pinapanood si Rafi na nakasandal sa bintana habang nagkakape. Tahimik lang sila. Pero minsan, ang katahimikan ay mas nagsasabi ng totoo kaysa sa mga salita. Gusto mo bang magstay muna dito hanggang humina ang ulan? Tanong ni Lem, habang pinupunasan ang basang mesa. Kung papayag ka, sagot ni Rafi. Hindi naman kita mapapaalis, ngiti ni Lem. Sanay na ako sa presensya mo rito. Naglakad si Rafi papunta sa counter. Bit-bit ang tasa ng kape. Ang weird, no? Sabi niya. Hindi naman tayo close dati pero parang matagal na kitang kilala. Tumawa ng mahina si Lem. Siguro kasi pareho tayong sanay sa mga iniwan. Napayuko si Rafi at napangiti. Tama ka. Pareho tayong marunong maghintay kahit walang kasiguraduhan. Tumigil si Lem sa pagpunas ng mesa. Tinignan niya si Rafi at diretso sa mga mata nito. Baka naman oras na para tumigil ka sa paghihintay at magsimulang umuli. Hindi sumagot si Rafi. Bagkus, unti-unti siyang lumapit. Hanggang halos magdikit ang kanilang mga mukha. Nararamdaman ang init ng hininga sa gitna ng lamig ng Baguio. Lem? Oh. Salamat. Para saan? Sa pagpaparamdam na pwede ka natin ako magmahal. Kahit natatakot pa ako. Napalunok si Lem. Marahang itinipat ni Rafi ang kamay sa pisngi niya. Pinunasan ang maliit na patak ng ulan na galing sa kanyang buhok. Walang salita at wala ring halikan. Ngunit sa pagitan nila, may kakaibang alon ng damdamin. Malalim, totoo, at halos sumabog kung hindi pipigilan. Tahimik silang naupo at magkatabi habang patuloy ang ulan. Hanggang sa mapagod ang langit at tuluyang tumigil ang ulan sa labas. Siguro dapat ka nang umuwi, sabi ni Lem. Ngunit bago pa man makasagot si Rafi, nadala siya sa basang sahig. Agad siyang nasalo ni Lem. Magkalapit ang katawan, magkalapit ang mukha. Isang segundo ng pagkagulat, isang segundo ng paghinga, isang segundo ng di may paliwanag na pagtigil ng oras. Pareho silang natawa, pero pareho ring hindi agad bumitaw. At sa gabing yun, kahit walang halikan o yakapan ay alam nilang may nangyayaring kakaiba. Isang simula ng damdaming hindi nila inaasahan. Kinabukasan maagang dumating si Rafi sa cafe. Hindi pa gaanong maraming tao, kahit naamoy pa niya ang unang timpla ng kape sa umaga. Bago pa ito masira ng ingin ng lungsod, nakita niya si Lem sa may counter. Nakayuko at parang may mabigat na iniisip. Good morning, bati ni Rafi bit-bit ang mahinang ngiti. Ngumiti rin si Lem pero hindi tulad ng dati ay may lungkot sa likod ng ngiting yun. Morning din, maaga ka. Hindi ako makatulog kagabi eh.
Baka dahil sa kape mo, biro ni Rafi. Baka naman dahil sa akin, sagot ni Lem. Sabay kintat na pilit na tinatawanan ng sariling lungkot. Napatahimik si Rafi. May problema ba? Umiling si Lem. Wala naman. May naalala lang ako dati. Umupo si Rafi sa harap ng counter. Gusto mong ikwento? Matagal na katahimikan bago nagsalita si Lem. May kasama akong nagpatakbo dati ng cafe na to. Siya ang nagturo sa akin magtimpla ng kape at siya rin ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal. Ex mo? Tanong ni Rafi. Tumango si Lem. Umalis siya isang araw. Walang pagpapaalam. Naiwan lang sa akin tong cafe. Simula nun, bawat tasa ng kape ay may halong pait. Napagtitig si Rafi sa tasa niya. Parang ako din, sabi niya. Teka, sagot ni Lem. Ikaw naman. Kanina pa ako pinapakwento pero ikaw may dinadala ka rin naman ah. Napatahimik si Rafi at huminga ng malalim. Writer ako. Ang huling sinulat ko tungkol sa isang taong sinubukan kong ipaglaban pero sa huli ay sinukuan din ako. Bakit? Tanong ni Lem. Dahil daw hindi ako marunong magmahal ng totoo. Kasi lagi kong inuuna ang kwento kaysa sa tao. Gusto ko isulat lahat. Kahit pati siya. At tahimik silang dalawa. Sa labas, nagsimulang umambon muli. Ang bawat patak ng ulan ay parang salamin ng mga luhang matagal na nilang pinipigilan. Alam mo, sabi ni Lem, baka kaya tayo nagkita para itama natin yung mga maling iniwan natin sa iba. Ngumiti si Rafi. O baka para tulungan natin ang isa't isa na matutong magmahal ulit. Nagtaba ang kanilang mga mata. Hindi kailangan ng salita para maramdaman nila ang init sa malamig na umagang yun. Muling bumuhos ang ulan, pero ngayon ay hindi na ito makuhang malungkot. Si Lem marahang itinulak ang tasa ng kape papunta kay Rafi. Oh, libre ko yan para sa'yo. Bakit? Kasi sa bawat tasa ng kape, umaasa ako may bagong simula. Makalipas ang ilang araw at halos araw nang bumibalik si Rafi sa cafe. Minsan ay nagdadala siya ng notebook, kunwari ay may susulat. Pero alam niya sa sarili niya na si Lem lang ang dahilan ng bawat pahina. Isang hapon ay nag-alok si Lem. Gusto mong sumama sa Session Road? Hahangin lang tayo. Sasara ko rin sandali itong cafe. Sige, sagot ni Rafi at hindi maitago ang ngiti. Habang naglalakad sila sa malamig na kalsada at parehong tahimik, ang hangin ay malamig at ang ambon ay parang pinong ulap na dumadampi sa balat. Hindi ka sanay sa lamig, no? Tanong ni Lem. Hindi talaga, sabi ni Rafi, habang tinatakpan ang leeg gamit ang jacket. Tahimik na tinanggal ni Lem ang suot niyang scarf at binalot ito sa leeg ni Rafi. Mas okay yan, sabi ni Lem, na hindi tumitingin. Napangiti si Rafi. Ramdam ang init sa kabila ng lamig. Lem, mahina niyang tawag. Salamat ah. Hindi lang sa scarf, kundi sa lahat. Ngumiti si Lem. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, Rafi. Pero mula nang dumating ka rito, parang gumaan yung cafe. Pati ako. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwede magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Tumigil si Rafi sa paglalakad. Sa ilalim ng poste ng ilaw ay humarap siya kay Lem. Hindi ko rin alam, Lem. Pero tuwing nandito ko, pakiramdam ko, may tahanan ako. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan ng lamig ng hangin, biglang naging mabagal ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Parang dalawang taong matagal na naghahanap ng kasagutan sa parehong tanong. Dahan-dahang inabot ni Rafi ang kamay ni Lem. Hindi yun madulas o planado. Isa lang yung natural na sandali na parang hinihila sila ng pagkakataon.
Mainit ang kamay ni Lem. Parang apoy sa gitna ng ambon. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ay ngumiti silang dalawa ng sabay. Gusto mong kape? Tanong ni Lem sabay tawa. Teka, sa gitna ng ambot? Biro ni Rafi. E di tayo na lang magpainit, sabi ni Lem sabay hawak muli sa kanyang kamay ng writer. Habang naglalakad pabalik sa cafe, ramdam nila ang kakaibang saya. Walang kasiguraduhan, pero sa gabing yun, sapat na magkasama sila. Ang bawat patak ng ulan ay parang musika na unti-unting nanginghimig ng bagong simula. Pagbalik nila sa cafe, halos sarado na ang buong lugar. Tahimik, maliban sa mahinang patak ng ulan sa bubong at amoy ng kape na parang yakap. Binuksan ni Lem ang malit na ilaw sa counter. Malambot ang liwanag. Tila sinadyang ilarawan ang sandaling iyon. Umupo ka muna, sabi ni Lem habang nagtitimpla ng 2 tasa ng kape. Tahimik lang si Rafi. Pinagmamasdan kung paano kumilos si Lem. Maingat, kalmado, parang may sariling ritmo. Ang sarap mong panoorin, biglang sabi ni Rafi. Natigilan si Lem at natawa ng mahina. Ano raw? Yung parang bawat kilos mo may dahilan. Simple pero totoo. Lumapit si Lem, dala ang 2 tasa ng kape. Nakakahiya ka, sabi niya. Pero latang hindi niya may tago ang ngiti. Bakit naman? Tanong ni Rafi. Kasi hindi ako sanay na may pumupuri sa akin ng ganyan. Nagtagpo uli ang mga mata nila. At parang may sariling buhay ang pagitan nila. Malapit pero hindi pa rin nila makuha maglakas ng loob. Lem, mahina ang tinig ni Rafi. Rafi? Alam mo bang matagal ko nang hindi nagiging ganito? Yung tao kong nararamdaman ang bawat sandali. Hindi sumagot si Lem. Bagkus ay dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay halos magkalapit na. Naririnig nila ang bawat paghinga, bawat tibok ng puso. Hanggang sa unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Isang maikling halik, mahina, marahan, puno ng pag-aalinlangan pero totoo. Walang halong kahalayan, kundi yakap ng 2 pusong muling natutong magtiwala. Pagkatapos ay umatras si Lem ng bahagya at medyo nahihiya. Pasensya na, sabi nito. Ngumiti si Rafi. Wala kang dapat ipag-sorry. Ang tagal ko nang naghihintay sa ganitong pangaramdam. Pero ngayong gabi, hindi nakatahimikan ang nararamdaman nila, kundi kapayapaan. Sa gitna ng lamig sa Baguio ay natagpuan nilang init, hindi lang sa kape, kundi sa isa't isa. Sa labas ay patuloy pa rin ang pag-ambon. Sa loob, 2 puso ang sabay na nagpapainit ng gabi. Kinabukasan, umaga na naman sa Baguio, pero magkaiba na ang pakiramdam ni Rafi. Hindi na siya nagdadalawang isip sa pagpasok sa cafe. May liwanag siya sa loob na parang hindi niya ramdam noon. Si Lem nakatayo sa counter, nakangiti na parang may alam na hindi pa niya sinasabi. Good morning, bati niya sabay abot ng tasa ng kape. Good morning, Lem, sagot ni Rafi, may halong excitement at hiya. Tahimik sila nagkatinginan. Sa puntong yun, alam ni Rafi na iba na ang kanilang relasyon. Hindi lang sila magkaibigan o magkausap sa kape, kundi 2 taong unti-unting natututo kung paano magmahal ng walang takot. Alam mo, simula ni Lem habang pinipindot ang Steam 1. Kahit ilang taon ang lumipas, may mga bagay na hindi mo malilimutan. Pero minsan may mga pagkakataon kang magsimula uli kahit sa hindi pinakaasahang pagkakataon. Napangiti si Rafi, iniisip ang bawat halik, bawat tingin, bawat mahinang paghawak ng kamay sa nakaraang labi. Siguro kaya ako bumalik sa Baguio, sabi niya. Dahil kailangan kong matutong magmahal muli. At hindi na para sa kwento ko, kundi para sa sarili ko. Dahan-dahan lumapit si Lem. At sa harap ng counter, inilapit ang kanilang mga kamay. Hindi ito basta hawak lang. Parang pangakong hindi na mauulit ang lamig na nakaraan.
Rafi, oh, kung ganyan ka lang palaging tapat sa sarili mo at sa tao sa harap mo, walang makakapagpigil sa atin. Tumitig si Rafi sa mata ni Lem. Napangiti siya. Ramdamang init ng bawat salita, bawat tibok ng puso. At sa gitna ng aroma ng kape at malamig na simoy na hangin, nagpa siya siyang magsimula ng bagong kabanata. Hindi bilang manunulot lang, kundi bilang taong muling natutong magmahal. Gusto mo ba sabay tayong gumawa ng kwento? Tanong ni Lem. Halata ang kaunting kilig. Hindi lang kwento, sagot ni Rafi. Magsama tayong susulat ang buhay natin. Tahimik silang nagtagpo ng tingin. Sabay tumawa ng mahina. Ang cafe ay puno ng liwanag. Kahit mahinang umaga, at sa bawat tasa ng kape ay may bagong simula silang pareho. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na lamang lamig ng bagyo ang nararamdaman ni Rafi. Ramdam niya ang init ng pag-ibig. Totoo, tahimik, at sapat para sa magsimula ng walang takot. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nagiging mas komportable si Rafi. Hindi lang sa cafe, kundi pati sa mga simpleng lakad nila sa Session Road, sa parke, at sa mga tahimik na kalsada ng Baguio. Isang hapon habang naglalakad sila sa ilalim ng ambon ay tumigil sila sa isang maliit na tulay. Alam mo, Rafi, tuwing kasama kita, parang tumitigil ang mundo sa paligid ko, mahina niyang wika. Napangiti si Rafi, ramdam ang kabog ng puso. Bakit parang ganoon din ang pakiramdam ko sa'yo? Tumawa si Lem, mahina sabay hawak sa kamay ni Rafi. Siguro pareho tayong natututo kung paano magmahal muli. Habang dumarami ang mga ganitong sandali ay napapansin ni Rafi na may kakaibang tensyon sa pagitan nila na kapag magkasama sila sa tahimik na gabi. Hindi ito basta kilig lang. May init, may pangako, at may larawang unti-unting nabubuo sa pagitan ng kanilang mga mata. Kinagabihan pagkatapos magsara ng cafe ay tinext ni Lem si Rafi. Pwede ka bang pumunta saglit sa apartment ko? May gusto akong ipakita at gusto kong magkasama tayo ng sandali. Hindi nagdalawang isip si Rafi. Sige, sandali lang ha. Magpapalit lang ako. Pagdating niya sa apartment ay sinulubong siya ni Lem na may ngiti. Ngiti na hindi na biro, kundi may halong anticipation. Umupo ka muna, sabi ni Lem, at inibutan si Rafi ng tasa ng mainit na tsokolate. Tahimik silang naupo sa sofa. Magkatabi, habang ang liwanag lungsod ay pumapasok sa bintana, naglalaro sa mga anino ng kanilang mga mukha. Rafi, mahina ang boses ni Lem. May isang bagay na matagal ko nang gustong ipakita sa iyo. Ano yun? Tanong ni Rafi, medyo nanginginig ang dibdib. Lumapit si Lem. Dahan-dahang hawak ang kamay ni Rafi. Hinawakan ang kanilang mga daliri na tila may sariling buhay. Hindi ko gusto na magmadali, pero gusto kong maramdaman mo na nandito ako para sa'yo, sabi ni Lem, habang nakatingin sa mga mata ni Rafi. Hindi nagpasabi si Rafi. Hinawakan niya ang kamay ni Lem. Marahang niyayakap. Isa itong mahina, mahaba at intimate na sandali. Walang halik, walang pagtulak, puro damdamin at init lang ng presensya. Nagkalapit ang kanilang mga katawan sa sofa. Hindi magkasabay na huminga, ngunit ramdam ang bawat tibok ng puso. Ang mga kamay nila ay naglakbay ng maingat. Paminsan-minsang nadampi sa balikat, paminsang marahang hawak sa hita, subalit lahat ay may respeto at init. Hindi lampas sa hangganan ng cafe para paglamanan ng mga nararamdaman na yon. Lem, bulong ni Rafi halos hindi marinig. Sagot ni Lem. Malapit na mukha sa kanya. Nararamdaman ang init ng isa't isa. Salamat sa lahat. Sa kape, sa saya, sa bawat sandali. Ngumiti si Lem at sa halip na halikan, dahan-dahang inabot ang buhok ni Rafi. Pinagsama ang kanilang noo. Isa itong sandali ng pagiging malapit, ng pagiging marunong magbahagi ng init, at ng pagtitiwala. Isang seductive na intimacy na
Hindi na kailangan ng halik o labis na pisikal na aksyon. Tahimik silang naupo sa sofa. Magkahawak ang mga kamay. Magkatabi sa init ng tsokolate. Ramdam ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Sa labas, patuloy ang ulan. Ngunit sa loob, may init, may liwanag, at may mga simula ng isang bagong kabanata. Kinabukasan ay tahimik ang cafe. Ang lamig ng Baguio ay medyo mas matindi ngayon. Ramdam ang bawat pagod sa bawat paghinga ni Rafi. Umupo siya sa paborito niyang table. Nakatingin sa labas habang iniisip ang mga sandaling kasama si Lem. Lumapit si Lem. Dala ang 2 tasa ng kape. "Good morning, Rafi," bati niya. Sabay abot na isa sa mga tasa. "Good morning," sagot ni Rafi. Medyo mahina ang tinig. May halong lungkot at ngiti. Tahimik silang naupo at magkatabi. Sa bawat patak ng ulan sa bintana, ramdam nila ang init ng nakaraang gabi. Ang init ng kanilang mga kamay na dahang-dahang nadampi sa isa't isa. "Alam mo, Lem," simula ni Rafi at tumitig sa mata ng barista. "Ano yun?" sagot ni Lem. Ramdama ang kaba sa boses. "Babalik na ako sa Maynila. Kailangan ko lang harapin ang buhay ko doon." Tumigil si Lem sa paghawak ng tasa. Hindi niya alam kung anong sasabihin, pero ramdam niya ang bigat ng mga salita. Lumapit si Rafi ng dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Lem. "Pero gusto kong malaman mo, kahit malayo ako, may connection pa rin tayo. Hindi natin kailangan maging mag-boyfriend, basta alam nating nandyan tayo para sa isa't isa." Ngumiti si Lem, may halong lungkot at kilig. "Hindi kailangan ng labels para maramdaman ang init ng damdamin, di ba?" sagot niya. Marahang hinawakan ng kamay ni Rafi at pinisil ng kaunti. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang intensity sa tingin ni Rafi ay pareho sa ginawa ni Lem. Isang halimuyak ng damdamin, isang pangako na hindi nakasulat sa papel, ngunit mas malakas kaysa sa kahit anong salita. "Pangako?" tanong ni Rafi. "Pangako," sagot ni Lem na may ngiti. Nagtagpo uli ang kanilang mga noo. Dahan-dahan, maingat. Isang sandali ng intimacy na puno ng init at pag-unawa. Walang halik, walang pisikal na labis. Ngunit ramdam nila ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Isang sandali ng katapatan, respeto, at pagmamahal na hindi kailangan ng title. Lumipas ang oras. Dahan-dahan, bumangon si Rafi. Inabot ang isa pang ngiti kay Lem. "Salamat sa lahat, Lem. Para sa bawat kape, bawat tawanan, bawat tahimik na sandali. Hindi ko yun makakalimutan. Salamat din sa iyo, Rafi, para sa bawat pahina ng kwento mo at sa bawat pahina ng puso ko," sagot ni Lem. Bago lumakad palabas si Rafi ay nag-ikot siya, hinarap si Lem. At sabay silang nagbigay ng huling yakap. Mahina, ngunit punong-puno ng damdamin at pangako mananatili ang koneksyon nila kahit malayo. Sa labas, nagsimulang bumagal ang ulan. Si Rafi, habang naglalakad patungo sa bus station ay huminga ng malalim. Ramdam ang init ng nakaraang gabi. Hindi siya natatakot sa hinaharap. Hindi rin si Lem. Minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa label o titulong binibigay ng relasyon. Ito ay nasusukat sa respeto, pag-unawa, at sa kakayahang pangalagaan ang damdamin ng isa't isa. Kabila man ng mahabang distansya, ang pagmamahal ay hindi palaging pagsasama. Minsan, ito ay ang pagtataguyod ng koneksyon na nagbibigay ng init, lakas at pag-asa sa bawat isa. Sa huli ay natutunan nila Rafi at Lem na magmahal. At ang pagmamahal, kahit simple o malayo, ay sapat na para muling magsimulang magmahal ng totoo sa sarili at sa isa't isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig.
dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin.